Meron ba tayong batas sa battered husband? Kasi di ba battered wife parate? Yung battered husband, yung ginugulpe, iitakin, yung mga ganon. Alam mo yung ang husband na nagpapabugbog, ang tawag doon, tanga. Di ba? Pero kung batas ang kung batas ang pag-uusapan natin, ang problema sa Republic Act 9262, yung domestic violence law, kanya marami nagsasabing ang constitutional ito kasi ang prinoprotektahan ay ang babae lang at ang common children at ang anak. Ang pwedeng i-file, no? Pwedeng i-file siguro yung physical injuries, grave threats, etc., no? Slander, oral defamation. Idadagdag ko lang, ano? Kasi napaka-importante nito sa family code. Dati-dati sa lumang civil code, sinasabi nila na ang husband, ang lalaki, ang head ng family. Wala nang ganun. Wala nang tinatawag ng head and family. Ngayon, co-equal na ang husband and wife, ang mother and father. So, anong ibig sabihin doon? Joint lahat ng decision. Yung pagbubuntis, dapat joint, no? Ang pagplanong pamilya, joint. Ang authority sa mga anak, joint. Ang obligation to give support, hindi na head of family ang lalaki, joint lahat dyan. Joint. Ang nakikita natin dito, kanya nagwawala ng todo-todo naman si wifey is kasi para kang absentee husband. Hindi naman joint ang suporta nyo sa isa't isa. Pag-usapan nyo, moving forward, ano ang gagawin ninyo? Tama. Okay, Dr. Love, ano bang ibig sabihin doon sa family planning? Humayo kayo at magparami, ang sabi. Sa Tandaan natin Biblia. na noong mga panahon ang sabihin ng Diyos yun, kukunti pa lang ang tao. Kailangan may common sense tayo. Anong Tama. nangyayari ngayon, hindi na nagiging common ang sense. Tama. Diba, sis? Sis, nakasampu ka na. Alam mong kulang sa'yo? Kulang ka sa paligo ng tubig na malamig. Itong si Monica, may problema ka rin. Kahit na anong kalabit ng gawin ni sis sa'yo, kung hindi mo gusto, hindi kayo makakasampu. Sa simbahang Katoliko, I can only speak for the Catholic Church, hindi sumasang-ayon ang simbahang Katoliko sa anumang artificial method of family planning. Bakit? Kasi binibigyan kayo ng karapatan ng Diyos at ng simbahan na mamili at yung inyong kapangyarihan over yourself and your partner, ma-implement ninyo, ma-practice ninyo. Ano yung ginagawa natin? Natural control, no? Pinakamagandang paraan ng family planning, rosaryo. Pag ginigiyang-giyang ka na, tuturuan kita, Monica, humawak ka ng rosaryo. It takes about 15 minutes to finish one mystery. Pag kumalabit uli sa'yo, sabi mo, nasa second mystery pa lang ako, 4 na mystery yun. By the time matapos mo yung 4 na mystery ng rosaryo, tulog na yung kumag na yan. Sa inyong mag-asawa, hindi pwedeng kukuya-kuya-kuy lang tayo sa bahay. May 8 batang umaasa sa inyo. Kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, maraming... Salamat, Ate Kuring. Thank you, Dr. Love. Doc Camille, hindi ba pwede rin magpa-vasectomy? Yes. Palagay ko dapat magpa-vasectomy na rin si sis, di ba? Oo, Pero iniisip kasi nila baka may side effects. May side effects bang vasectomy? Wala? wala pong side effect. Oo. Wala. Siguro ang iniisip nila kasi, mawawala yung pagkalalaki nila. Hindi naman po ganun yun eh. Parang nakikita kasi din natin na yung nangyayari dito kay Monica, ang laking factor na ang postpartum depression po kasi it happens usually 6 weeks after or even a year after. Pag hindi siya na-treat, umaabot siya talaga ng 2 o 3 taon pa na talagang nagkakaganyan ng isang babae na irritable, nagiging agresibo, pwedeng manakit, or yan, nagiging verbally abusive.
alalahanin nyo, hindi lang po babae ang nagkakaroon ng postpartum, pati mga kalalakihan. Ito yung tinatawag nating paternal postpartum disorder. So, pwede rin po na parehas din yan. So, it's either yung babae or sabay sila. Kaya kung sakasakali, kagaya niyan, financially stressful na yung inyong nangyayari sa inyo, tapos ganyan pa na parang merong nakikialam na mga relatives, pag-usapan nyo maigi. Kasi dito, hindi pa pwede talaga na yung isa lang yung may drive, yung may motivation para magtrabaho, tapos yung isa, prente lang na ganyan. Hindi ho kayo magiging maayos yung kabuhayan nyo. Lalo pa, tatandaan natin, yung nangyayari sa'yo, Monica, pwede mong, may genetic predisposition yung galit at saka yung yung pagiging verbally abusive mo. Nakikita ng anak mo yan. Ilan dyan sa 8 anak mo ang talagang maapektuhan. So, susunod yan. Pero I understand the fact na, besides the fact na postpartum, you're also grieving. Dahil kasi hanggang ngayon, di ba, hindi pa nalilibing yung isang anak mo. Yung earn niya nasa inyo pa lang. So, sana magawa ng paraan yan at maging maayos kayo. Okay,